Welcome back mga kaaldab. Well, putulin ko lang po kayo ha. Hindi natin po pwedeng ituloy itong video na to dahil copyright na naman po tayo sa alam nyo na sa Eat Bulaga. I-claim na naman po nila na pagmamay-ari po nila. Ipinapakita ko lang sa video na to. Ipinapaalala ko lang po sa video na yan kung gaano nga po ba talaga energetic si Alden Richards. Ito po yung pinapaliwanag ko na kakaiba kapag nasa Eat Bulaga si Alden Richards. Yung tipong pupuntahan niya yung mga audience gaya po ng ginagawa ni Mengay. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Para lang po malinaw sa mga taong dumadaan at bumibisita. Okay. Di po ba? Pinapakita ko lang yung video na yan. Medyo kailangan video clips po natin tapos paliwanag para hindi po tayo mas makopyright. Di po ba? Dito nakita nyo naman po yung pagkaka-energetic ni Alden Richards. At ipapakita naman po natin etong naganap at nangyari kani-kanina lang o sa pag-perform ni Alden sa Showtime. Isa po ito sa dahilan mga kaaldab kung bakit po ko lagi sinasabi at pinapaliwanag kung bakit nga po ba kailangan si Alden Richards sa Eat Bulaga. Kasi siya naman po talaga yung tipo na sobrang energetic na ginagawa po niya. Di po ba? Kasi kung ganito po makikita ng mga fans, talagang energetic na energetic. Di po ba? Nakulang nga po sa Eat Bulaga sa ngayon. Di po ba? Dahil si Mengay lang naman po talaga yung masasabi natin na inaasahan nila. TBJ, di po ba? Hindi naman pwede si Alan Kay, hindi naman pwede si Karen, hindi naman pwede si Atasha, si Miles, di po ba? Yung talagang masasabi mong sila pa yung aawat o sina Jose at Wally pa yung aawat. Di po ba? Although matagal na yung video na yan ha. Sasabihin na naman akong tagal na yan ang video na yan, Mr. Destiny. Itago mo na yan sa baol. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo at pinapakita ko na same lang po at wala pong nagbago kay Richard Paul Carson Jr. Taliwas po sa sinasabi ng iba, si Alden nagbago na, hindi na babalik sa Eat Bulaga yan. Kasi kumbaga ayaw niya na. Pinakita ko tong video na to kahit papaano marami makaka-relate, kahit papaano masasabi nilang ganyan din yung nakita ko nung nasa Broadway si Alden Richards, ganyan din yung nakita ko ng mga panahon na masaya si Alden Richards. Di po ba? Wala naman pong nagbago. Di po ba? Kaya nga po ginawa to ni Alden, na-miss niya ang pagpe-perform. Kaya ang sabi ko sa inyo, hindi po imposible yung sinasabi ko. Hindi po imposible yung mga pinapaliwanag ko. Di po ba? Na kung saan may punchline. Dito nailang din si Alden eh. Di po ba? Dahil hindi niya naman po talaga totally nakatrabaho ito. Pero kung nakatrabaho niya na to simula't simula pa lang, mag-iiba. Di po ba? Mag-iiba yung, alam nyo na. Pero andun yung point mga kaaldab na kumbaga kailangan kita nyo naman po kanina sa mga pumunta po sa meet and greet ni Alden Richards, congratulations. Sabi ko nga po sa inyo, mas maaga, kumbaga mas magandang maaga kayong dumating at kitang kita nyo po si Alden Richards na paparating. Hindi po katulad ng ibang mga mamis na nahuli na po sila ng dating, hirap na po silang lapitan at hindi na po sila makapunta sa front dahil sa dami nga po ng tao. Kaya nga po maswerte yung nasa front, kitang kita nila yung pagdating ni Richard Paul Carson, pag-perform ni Richard Paul Carson. Di po ba? Kaya nga sinasabihan ko yung mga mamis na agahan nyo para hindi kayo mas kumbaga mahirapan, lalo na kapag marami ng crowd. Di po ba? Although may capacity naman yan, hindi naman porket marami kayo siksikan, hindi po, bibigyan naman po kayo ng talagang space niyan. Di po ba? Gaya ng sinabi ko, may mga bangko din siguro, may mga talagang
laan para sa mga mamis, wag maipit, di po ba? Siyempre, aayusin naman po yan, magkakaroon ng crowd control. Di po ba? Kasi yung iba natatakot, di baka magkagulo dyan, Mr. Destiny, hindi kami pupunta. May mga point na normal lang po yung iisipin po ninyong ganon. Pero, kung madalas naman po kayong pumupunta sa mga event, kung isa rin po kayong Aldab Nation na pumupunta kina Richard Polkerson at Main Polkerson, nagets nyo na agad-agad yung sinasabi ko at yung pinupunto ko dahil minsan lang naman po talaga pumunta si Richard Polkerson para sa mga bagay na ganyan dahil pag pumasok na nga po itong 2025 malaking pagbabago na. Kaya sabi ko sa inyo, relax lang po kayo mga mamis, mga titas, mga senior kasi sa ngayon ako hindi ako nagpapa-apekto. Di po ba kita nyo naman po yung mga update natin kahit binabatikos po tayo, kahit maraming issue, okay lang yan, normal lang yan. Di po ba kita nyo naman po sa kanina sa 8 Bulaga, si Mengay talaga yung pinakabidang bida. Tapos si Alden Richards sa Showtime. Di po ba? Ano to, nagkataon lang na naman na sila talaga yung naging trending. Kaya nga po yung post natin na trending, marami nag-react eh. Hindi raw trending si Alden, hindi raw trending si May. Okay lang, at least may nakita naman po kayong post sa akin, di po ba, na trending siya. Hindi ko siya inedit at never naman po tayo nag-edit dahil yung pang 5 o pang 4 kay Rico Blanco at kay kumbaga kay Maris, di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, ang daming toxic talaga sa social media, no? Yung tipong kailangan nilang basagin ako, kailangan nilang sabihin na fake news ako para hindi na nga ako tangkilikin pa, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga point mga kaaldab na relax lang po kayo. Kasi, syempre, pag na-down po yung channel natin, talagang matutuwa po sila. Di po ba? Pero kita nyo naman po, bumabalik at bumabalik po sila sa channel natin para batikusin po tayo. Dahil wala naman po silang may ibang magagawa. Lalo na po yung mga cut din ngayon. Armain, di po ba? Yung issue nga po ngayon, patungkol kay Congressman Arjo at kay Bengay. Kita nyo, tahimik lang po sila. Walang reaksyon, walang komento. Ako lang daw po yung nagpapagulo. Okay lang. Ako naman po lagi kasi daw may kasalanan. Lahat ng ina-update ko raw po, hindi totoo. Alam ko naman, nababasa nila yan, napapanood, nakikita. Gaya ngayon, si Carla Estrada, nakisawsaw na naman po sa issue ni Alden at ni Catherine. Bakit? Di po ba? Alanganing ibas pa si Daniel Padilla, napakatagal na yon. Po ba, ilang buwan na nga po ang lumipas. Nagkaroon na ng kumbaga hello love again. Tapos ngayon lang siya magre-react. May mga bagay-bagay po na kailangan po talaga pagdating sa social media. Kapag mababa na po yung ano mo o kaya hindi mo gusto yun nababasa mo, magre-react ka. Hindi po ba? Yun ang pinapaliwanag ko kung bakit po nag-react si Carla Estrada. Bakit si Biang Mr. Destiny hindi nag-react? Bakit si Carla Estrada nag-react? Yan ang lagi ko pong kumbaga ipinapaintindi na kapag ka alam mong dehado na, alam mong kailangan mo magsalita, magre-react ka na. Hindi mo na siya papahabain. Hindi mo na siya kumbaga papaangatin. Bagkus babasagin mo na siya dun pa lang sa mga post para hindi na siya lumaki at hindi na siya pagpiestahan. Kasi pagkatahimik, pagpipiestahan ngayon, wala nang issue sa cut din. Tinapos na ni Carla. Kaya nga po sabi ko sa inyo, yung iba, cut nails na Hindi po ba bumabalik-balik? Nakita nyo po ba yung sigawan kanina? Sa meet and greet ni Alden Richards. Wala nang cut din. Ang sinisigaw na lang po nila Alden Richards. Di po ba nakakatuwa? Na dati-rate, yung mga ganyan, pumipila sila. Tapos yung banner ni Alden at ni Catherine ang pinapakita. Ngayon, may nakita po ba kayo sa meet and greet? Hindi po ba wala? Patunay lang po yan na marami ng Aldab Nation o Alden Fanatics ang nakukuha ko yung simpatya. Hindi man po kay Mengay at kay Alden, especially kay Richard Polkerson lang talaga. Kumbaga, sa ngayon lang po sila sa akin kumakampi about kay Catherine. Pero sa Aldab,
sabi nila hindi pa raw. Pero darating naman po yung point na yung mga main fanatics at Aldab Nation o Alden Fanatics magsasama-sama. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay subscribe na po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.